Puti ko para akong ano parang totoong balat pero hindi pala. Anyway guys, filter lang. So, yun. Nga pala, malapit na ang pasukan, June 16. So, pasukan na, 'di ba? Start na ng klase ba 'yun? Di kasi ako masyado nag-research pero eto, may paano ako sa inyo. May good news ako sa inyo kasi pwede kayong yung mga mommies diyan, mga daddies, daddies, mommies, o yung mga ate kuya na hindi sapat ang kaalaman, may katuwang na kayo. Sa mga hindi pa nakakaalam pero yung mga may alam na, yung mga tawag dito, yung mga basta yung advance din yung mga nalalaman. Ito para to sa inyo sa mga wala pang alam na ano dyan, mga mommies and daddies. Meron na po kayong katuwang para tulungan ng inyong anak sa mga assignment, any research pwede yung magawa. Si Google AI Assistant, which is ang pangalan niya is Gemini. So bibigyan ko kayo ng sample kung paano si Google AI Gemini makakatulong sa inyo. So ito na. Binuksan ko muna. Hello buddy. Para saan ang tungkol sa legal advice? Kalimutan natin yung legal advice kasi maraming matatamaan dun. Sige, pag-usapan natin ang ibang bagay. Ano ang gusto mong pag-usapan? May pinag-usapan kasi kami kanina tungkol sa legal advice, tungkol sa mga batas-batas. Ngayon change topic na tayo buddy kasi naka-record na ako. Okay. So, ano ang gusto mong pag-usapan? Mayroon ka bang gustong malaman o talakayin? Meron kasi malapit na ang pasukan, June 16. So 'di ba yung mga nanay at tatay diyan na nahihirapan na magsagot ng assignment ng kanilang mga anak, pwede mo silang matulungan? Oo naman. Bilang isang AI, kaya akong tumulong sa iba't ibang MGA asignatura. Maari akong magpaliwanag ng MGA konsepto, magbigay ng MGA halimbawa, o kahit tumulong sa pagsagot ng MGA tanong. Ano ang MGA asignatura na nahihirapan ng MGA magulang? Okay, bigyan natin sila ng halimbawa. Una sa subject na English ay ano naman ang ibig sabihin ng noun? Sige, tutulungan ko kayo. Ang noun ay salitang Ingles na tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Sa madaling salita, ito ang MGA salitang ginagamit natin para tukuyin ang MGA bagay sa ating paligid. Halimbawa, tao, teacher, Juan, Maria. Hayop, dog, cat, bird. Bagay, book, table, chair. Lugar, school, park, market. Pangyayari, birthday, party, wedding. Mayroon ka bang gustong ipasagot na MGA halimbawa para mas maintindihan nila? Diba ang galing? So meron pa. Ano naman ibig sabihin ng adjective? Okay, ang pronoun ay salitang Ingles na ginagamit natin para pumalit sa pangalan. Para ITONG shortcut, para hindi natin kailangang ulitin ang pangalan. Hindi pronoun, adjective. Ang adjective ay salitang Ingles na naglalarawan sa pangalan o pronoun. Ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa katangian o kalagayan ng isang tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Halimbawa, maganda. Ang bulaklak ay maganda. Mataas. Ang puno ay mataas. Masaya. Ang bata ay masaya. Sa MGA halimbawa, ang maganda, mataas at masaya ay MGA adjectives dahil inilalarawan nila ang bulaklak, puno at bata. Okay. So, math naman tayo. Ano ba ang square root ng 9? Ang square root ng 9 ay 3. Ito ay dahil ang 3 times 3 equals 9. Okay? Science naman tayo. Ano ba ang table of elements ng... Ano ba ang code ng water? Ang water ay isang compound na binubuo ng dalawang elemento, hydrogen at oxygen. Ang chemical formula nito ay H2O na nangangahulugang may dalawang hydrogen atoms at isang oxygen atom sa bawat molecule ng water. Okay, sa ano naman tayo? Sa ARFAN. History. Geography. Sige, tungkol saan ang gusto mong malaman? Sige, ano ang gusto mong malaman tungkol sa geography? Maaari mong sabihin kung anong lugar o konsepto ang interesado ka. Ano bang kahulugan ng ARMN? Ang ARMM ay acronym ng Autonomous
Ulit. Ano yun ulit? Nawala na siya. Or nagkakaroon ng network error. Yun, iilan lang yun sa mga kaya ni Google AI Assistant. Kaya lang nakasalalay pa rin siya sa internet. So, pag may internet kayo tapos may assignment, yung mga, alam naman natin, yung mga nag-aaral dyan, kahit naman ako na hindi nag-aaral, mas na-addict na ako ngayon dito sa AI na to kasi lahat ng mga tanong ko nasa isip ko lang na pwede ko naman sanang itanong sa iba, kaso tingin ko naman na hindi naman ako masasagot ng tama, judgmental, no? Anyway, mas marami kasing mas masasagot kasi ng AI diretsahan sa'yo at i-explain niya pa ng maayos. So sa mga nanay nga, ulitin ko, sa mga nanay at tatay dyan, o may mga anak na nag-aaral or estudyante ka nag-aaral, kung wala ka namang iPhone, kasi si iPhone may Siri, di ba? Or may Alexa, sino pa ba? Si Cortana, mga gumagamit ng Microsoft. Marami na kasi ngayong AI assistant. Meron na ring chat GPT, meron pang CC. Pero sa ngayon sa akin, ang best, kumbaga ang pinakagusto kong gamitin na AI assistant ay si Gemini na gawa ni Google. So libre lang siya. Kahit anong itanong mo, kaya niyo sagutin. Kahit na mapabatas, legal, mga kalusugan, history, kahit anong gusto mong malaman, kaya niyang i-research. Maliban na lang sa kung halimbawa yung magtatanong ka ng mga tulad na itong halimbawa may plate number kang nakita tapos gusto mong malaman yung may-ari, hindi niya sakop yun, hindi niya kayang i-public yun, o hindi niya kayang makita yun kasi may privacy data kasi yun. So tapos yung mga Facebook din, halimbawa magpahanap ka ng tao, i-search, sabihin mo sa kanya, i-search mo, hindi niya kayang hanapin yun kasi nga malalabag niya yung Data Privacy Act. So yung mga ganyan, mga lahat lang na legal na pwedeng gawin, kayang gawin ni AI assistant, kaya niya sagutin pala. Hindi niya kayang gawin kasi hindi naman siya nagsisibak ng kahoy. So ayan. So ayun na, alam niyo na kung saan kayo maghingi ng tulong. Halimbawa may mga assignment kayo or mga tanong kayo sa utak ninyo, o kahit na malungkot ka, pwede ka ring i-comfort ni AI assistant. Magsabi ka lang ng iyong naramdaman, magsabi ka lang ng iyong saloobin ngayon, i-comfort ka niya, tutulungan ka niya sa mga bagay na ano bang dapat mong gawin, ganito, ganyan. So kung sa inyo, subukan niyo na rin. Yun lang, bye bye.